Morning mga kabyuda. Ito po, ako'y nandito na sa May Kawayan, Bulacan. Ay, actually pala, itong lugar namin, ang address ng aming Meralco ay Caloocan. Yan po ang address ko dito. Pero kasi kami, automatic Tagalog, nung nasa Bicol yung salita ko. Kami lahat ng pamilya ko bumoboto doon sa May Kawayan, sa Perez. Pasensya na mga kabyuda. Malabo na ang mata ng lola nyo. Tingnan ko nga kung kita ko. Ay, kita. Mahirap tong diabetic. Actually, 3 years na po akong diabetic. Ang napapansin ko, yung mata ko, siguro sa edad ko na rin, dahil 60 na ako, senior na ako this coming October 28, it's my 60th birthday. Tapos, matagal akong nagtrabaho sa parlor, kaya gamit na gamit yung mata ko. Dahil 4 ang anak ko, iyon ang hanap buhay ko. Manicure, pedicure, nagugupit. 32 years po akong may parlor. Kasi ayaw ko nang may amo. Mahirap may amo. Sana ko pinanganak sa San Fernando, Camarines Sur. Actually, pinanganak daw po ako doon sa Islob. Bukirin yun. Bukid. Ang tawag sa amin, Umahan. Ang tawag sa lugar na yun, Islob. Nakaka-relate yung mga pinsan ko dyan sa Islob. Diyan ako pinanganak. Yung shout out sa mga pamangkin ko dyan, mga pinsan ko dyan. Si Jessie, si Manny Edwin, si Manny Dani, si Hisosa, si Maria, si Eva. Yung isa pa, ang nalingawan ko, na. Tapos, tapos na pinsan ko dyan, nakapamangkin dyan sa Islog. Shout out sa Indomos. Tapos, nag-aral ako, elementary to high school, sa San Fernando. Pag-graduate ko ng high school, kinuha ako ng tita ko sa Marilao dahil may tindahan siya. Malaki yung tindahan niya. In-enroll niya ako ng college, secretarial. Awa ng Diyos, medyo nagkaisip na ako. Natapos ko yung secretarial through the helping of my tita and my mother. At yung hanap buhay din ng mother ko, parlor din. Tapos, na-meet ko yung husband ko dito na sa May Kawayan. 4 ang anak ko. Dalawang lalaki, twins, tapos 2 babae. During that time, nakagraduate ako ng secretarial. Pinag-aral pa ako ng nanay ko ng commerce, business ad. Course ko, ang major ko. Nakilala ko yung husband ko. Kaawaan siya ng Diyos. Wala na siya. 4 years nang wala yung mister ko. Mahirap, malungkot. nung una, akala ko dahil may sakit siya, okay na ako dahil wala na akong aalagaan. Kasi 4 years pong nag-dialysis ang husband ko. Twice a week. Ang taas ng kanyang creatinine. 500 ang creatinine niya. Dahil yun sa kanyang diabetic. Tinamaan yun. Tinago niya kasi yung sakit niya, hindi siya nag-maintenance, kaya natumbok agad yung kanyang creatinine. Ganun daw pala yung sabi ng mga doktor. Tapos, parang malungkot na yung topic ko. Erase. Ito, yung anak kong bunso, Monday kahapon, may lagnat siya. Hindi ko pinapasok. Ngayon lang Tuesday. Anong date natin ngayon? Birthday pa lang ngayon ni bunso ko. Tuesday, hindi ko binate. Nakalimutan ko. October 14. Kaya palang ngingiti-ngiti siya kanina. Actually, 3 kaming October.
Ako, yung bunso ko, October 14, yung husband ko, October 21, ako, October 28. Tapos yung father ko, saka yung mother ko, para yung October 24. Ang dami naming October. Ayun na nga, nag-iisa ako ngayon sa bahay, kaya naisipan kong mag-video. Mag-video kaya ako. Kasi, mahirap pala nag-iisa, no? Mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay. Medyo nararamdaman ko yung lungkot na nag-iisa. Ang kasama ko, ipakita ko, yung dalawang aso. Ace! Ay! Yan po yung aso ko, Askal. Tapos ito namang isa, si Jazz! Jazz! Wala, ito si Jazz. May lahi yan. Lahing beagle daw yan, pero hindi. Ang lahi niyan, lahing mahiyaing aso. Kasi, pag tinatawag mo, ang tagal niya mag-response. Parang nag-iisip pa siya kung sasagutin niya ako or what. Pero makulit yan. Makulit yan aso kong yan. Ayan po ang topic ko for today, mga kabyuda. Sana ko nag-aral. Sana ko naghanap buhay. Matagal ako naghanap buhay doon sa subdivision sa Santo Niño. May Kawayan. Shout out sa lahat ng client ko dyan sa Santo Niño. Sorry, biglaan yung pagsarado ko. Actually, hindi ko pinalam sa mga kliyente ko na magsasara ako. Within 32 years, ang daming nagulat. Kasi naisip ko, graduate naman na ng college, lahat ng mga anak ko, yung husband ko, wala na. Tapos, ako lang mag-isa, ano nang gagawin ko? Hindi ko naman masyadong kailangan. Meron naman akong konting naman ng pension sa husband ko, SSS. Salamat sa SSS, nadagdagan ng konti kahit papano yung aming mga pension. Survivor ako sa SSS. Tapos, nung time na yon na yung husband ko, ibalik natin doon sa husband ko nung magkasakit siya. Hindi ko akalain na magkagaganon siya kasi napaka-healthy niya. Tapos, maingat siya. Healthy conscious niya. Pero, yung ingat niya, mahilig siya sa Coke. Shout out po sa company ng Coca-Cola. Sorry, pero sa totoo lang, paborito ng husband ko ang soft drinks niyo. Lalo na ang Coca-Cola. Siguro, hindi siya makakain nang wala yun. Soft drinks. Okay, erase. Sabi ko nga, forget yung mga sad story. Yung panganay kong twins na lalaki, pareho nakatapos ng college, silang dalawa, awa ng Diyos. Hindi ko nasasabihin yung mga kurso sa susunod na nating topic. Tapos yung firstborn kong girl, nakatapos din ng college, awa ng Diyos, nagtuturo siya ngayon. Actually, nag-apply siya sa public nung May, nag-demo siya. Tapos, hindi siya nasama. Out of 10, isa siya sa marunong. Kasi matalino yung anak ko yung babae kong anak. Sabi ng DepEd, tatawagan na lang. Nainip yung anak ko. Nag-apply siya dun sa kuya niya. Kasi yung kuya niya, yung isa kong anak na kambal, na lalaki, din siya sa college. So lahat doon, katsukaran niya, yung high school principal. Sa school na yon, hindi ko na po babanggitin yung school. Natanggap agad siya. After June, July, August, September, tinawagan siya ng government na may item na siya. Naku, nanginayang yung anak ko. Hindi kasi siya nakapaghintay. So, naiiyak siya. Sabi niya, tawag siya sa akin, Mama, tinawagan ako ng DepEd. Hindi ako pwede, sabi ko sa DepEd, kasi nakakommit ako sa school na to ng 1 year. Sabi ko na, hindi ka kasi nakapaghintay, di ba sabi sa'yo ng DepEd, tatawagan ka.
So, thank you very much po tayo sa Department of Education kasi talagang sila willing silang lahat ipasok ang ating mga teachers. Kaya lang talagang during that time, wala pong item. Yun po. Thankful na rin ako kasi yung anak ko okay lang sa kanya. Next year naman daw. Hopefully, next year. Medyo naka-move on na yung anak ko. Naka-move on na siya. Yung time na yan. Nawala na yung music sa likod. May background na music yung kapitbahay ko. Mahaba na po ba yung video ko? Okay lang. Yun nga po, yung naging hanap buhay ko, yung mga anak ko 4, yung husband ko maagang kinuha sa edad na 56, iniwan niya na ako. Tapos dito sa bahay, itong napundar ng naming bahay ng husband ko, ito. Pangarap talaga namin to. Sabi namin dalawa, pag nakagraduate na lahat yung 4 naming anak ng koleyo at may karir na sila, magta-travel na lang kami. Punta kami doon sa lugar niya, sa Bohol. Punta kami sa lugar namin, sa Bicol. Punta kami ng Baguio, kahit nakarating na kami sa Baguio. Shout out sa pamangkin ko, si Kay Enriquez Maramot. Nung dalaga pa siya, dinala kami lahat sa Baguio. Yung husband ko, first time niyang makarating ng Baguio. Ako lagi na, nung dalaga pa ako. Tapos yung mga friend ko nung college days, bigla na lang ako sumasama kasi may kaibigan akong taga Ilocos. Malapit sila sa Baguio. Yung ko, biglang kumakanan na lang, Baguio na, bago dumiretso sa kanila. Hindi alam yun ng nanay ko nung araw na gumagala ako. Siyempre, alam mo na, pag mga dalaga pa, adventure tayo lagi. So, yun na nga yung kwento ko. Kwento-kwento lang po.